Hello mga pre, tara samahan niyo ako sa isang grand test ride dito sa Bridgetown na inorganize the Mototown Ride in Academy on Life on Wheels dito sa Bridgetown, Pasig City. So, kung makikita nyo, napakaluwag, napakalaki ng event area nila. So, meron din sila mga off-road dito. Nandito yung Yamaha and CF Moto, yung sa kanila yung mostly yung off-roading. And dyan, nakapila yung mga motor na pwede nating i-test ride. So, meron sila dyang mga Aprilia, FKM, Suzuki, and meron ding Ducati. Siyempre, nandyan din yung mga RS-V4 nila. Sorry, yung V4S nila. Diavel. Kaso nga lang, wala dito yung sports bike nila. And syempre, napaka-prestigious naman nun. And napaka-mahal ang motor na yan para itumba natin. And may mga classic bikes din dito, lang dito din yung Indiana. Syempre, and also yung Royal Enfield, nagpapatest ride din sila. So, yeah, many more. So, yep, meron din sila ditong mga display and also meron din sila ditong mga store na pwede nyo puntahan, pwede kayong bumili, pwede nyo sakyan yung mga motor if ever na nahihiya kayo dun sa may test ride site. And yeah, may mga gulong. Syempre, di ba wala yan. May mga apparels, print customs. Marami sa mga tao na pumupunta dito. Yes, syempre, gustong makapag-test ride ng big bike, makabili ng sa mga sales na apparels, accessories, etc. etc. And then, ayun. So, in short, gathering to ng mga kamote. Magiging kamote pa lang at sobrang tagal ng kamote. And syempre, hindi naman natin i-aalis yung sarili natin na isa tayo sa mga kamote kasi aminin naman natin sa hindi, may mga pagkakataon talaga tayo sa pagmumotor natin na nagiging kamote tayo paminsan-minsan. Yeah, kahit paminsan-minsan siya kamote pa rin. Yung mga tinest ride ko dito is mga selected lang talaga siya. Hindi ko siya na-test ride lahat. Bakit? Kasi limited time lang ako kasi may mga errands pa ako pagkatapos nito or after 12 p.m. So, yun. Ang isang mga tinest ride ko is which is Yamaha. And medyo disappoint kasi walang big bikes ng Yamaha. And ayun nga, baka may iba silang event para doon or mostly talaga tinetest ride nila is mga small CCs. So, yun. Tinetest ride ko is PG1. So, sa PG1, nangangapa ako bakit nagtataka ako bakit parang wala akong mapigas sa kaliwa. So, syempre, since semi-automatic, sabi ko, ay, oo nga pala, semi-automatic nga pala yung dinadrive ko. Pero, in terms of power and agility of PG1, napaka-good siya. Goods na goods siya pagdating sa mga light off-roads. Hindi ko lang sure sa mga heavy off-road, pero kayang-kaya niya kahit mga medium off-road. And napakalakas ng first gear niya. Hindi ka ibibitin yan kapag sa paakyat, pero kung mabitin ka man, for sure may mga aspects dyan na kung bakit yung bigat ng motor or yung motor kasi may mga accessories na nakakabit at saka yung angkas or yung driver. So ang next kong target is yung Triumph. Triumph is mga medyo bago-bago pa dito sa market natin, pero kung may mga Triumph na noon way back pa, siguro na-miss ko lang. So yun, tinest ride ko dun is yung Daytona 6660. So since naging controversial or naging trending siyang sports bike na all around the world, so tinest ride ko. And sa torque, hindi siya yung ganun ka torquey, pero pagdating na ng mga 3,000 RPM or 4,000 RPM, doon kakagat yung torque niya. And kung itatanong mo sa akin if maganda ba siya pang beginner, yes, pwede siya pang beginner. And hindi rin naman siya ganun nakakalula pwede mo rin siyang ipang chill ride kung gusto mo. And ergonomics, hindi naman siya ganun ka subsob, pero
mararamdaman mo yung subsob. May pagka sporty ergonomics pa rin naman yung motor. So ayun, ang sunod kong tinest drive is yung Trident 660. So yes, more on 660 talaga sila yun, or 600cc yung mga naka-display noong araw na yon. So with regards of 660, I'm not really sure if ganun katigas yung clutch niya comparing to Daytona 660, pero matigas yung clutch. I'm not really sure if na maintenance nila lang maayos or hindi, pero yeah, natitigasan ako ng clutch noon. Pero if bibili kayo ng Daytona 660, okay naman siya. Very nakakapogi tignan syempre sa mga classic enthusiast natin. And also super bait ng bike. Torquey, yeah, sakto lang. Hindi naman siya ganun ka-torquey. And since may nakikita akong after ko nung during ng nasa Triumph na boot ako, may nakikita akong Aprilia. Sabi ko, nasaan yung Aprilia dito? So hinanap ko, wala pala sa nakapila doon sa mga CF Moto, MV Agusta, Suzuki, wala doon. Nandun pala sila doon sa kabilang side ng event. So may sarili sila doon parang stage, tapos nandun yung kanilang mga motor. Syempre nandun yung RSV4 nila, RS660. May adventure bike din silang nilabas or pinapa-test drive, pero hindi ko siya masyadong kilala. I need to research more of ano yung mga motorcycles na binibigay ni Aprilia. Scooter, wala silang scooter noon. So yeah, ang trinay ko is yung RS660. With regards of that bike, mas torquey siya kaysa kay Daytona 660. So pagdating pa lang ng parang 2,500, doon magi-start yung torque niya, and napakalakas yung torque niya. Specs comparing to Daytona, hindi ko pa sure kung ano yung specs nilang dalawa, pero mas torquey si RS660. And ergonomics, super sporty, pero relaxing pa rin yung position mo. Pwede ka pa rin mag-chill ride. And ayun nga lang, medyo matigas yung clutch, pero okay lang naman. May mga accessories naman tayo kung paano palighten yung clutch natin. May mga available accessories dyan. So for sure pwede sa mga ganitong bikes. So ayun, hindi na rin naman ako masyadong nagtagal sa pagte-test ride ng mga motor na yon, like Daytona, Triumph, and Aprilia. Mga 3 hanggang 5 ikot, okay na. Kasi ang mostly experience or mostly ang matatry mo lang naman sa kanila is yung mobility, agility, torque. Pero yung top speed, hindi mo matatop speed dito. Yes, yung torque. And also, hindi ko rin kinalimutan si CF Moto nga pala. Ina-eye ko talaga yung yung bago nilang CF Moto 450 MT. With regards of that bike, yeah, bulky siya tignan, mataas siya tignan, pero okay lang sa height ko. And since nag-go off-road nga ako, kaya naman yung 450 MT. Mostly pag nag-off-road ka, ang pinaka-importanteng brake is yung likod, hindi yung harap. So magkaiba talaga kapag sa road at saka sa off-road. Yung na-test ride ko is medyo may windshield. Hindi ko ramdam yung hangin doon sa na tumatama sa helmet ko or sa dibdib ko, kasi nga may windshield siya. Pero medyo distracted lang ako kasi parang may grado yung windshield niya. So ayun, sobrang dali ko lang
hindi rin ako masyadong ganun ka comfort i-test ride yung 450 MT, pero in terms of weight and in terms of turning radius, napakagaan and napakaliit ang turning radius niya, mabilis ka lang makakaliko. And regarding sa brakes, yeah, no question about it, 400cc naman siya and enduro naman siya. So sa modes, di ko rin naman siya masyadong tirinay. Kung ano yung nandun, yun na lang yung tirinay ko. Mas okay sana yung black na empty, kaso nga lang wala sa iba napunta, sa akin napunta yung may windshield. Pero okay naman yung experience. And then may mga four wheels si CF Moto, may mga test ride dun sa may putikan. And also, speaking of putikan, hindi ko na trinay sa may putikan kasi nga medyo nagalilangan ako, pero kaya naman ng motor yon, nasa driver lang talaga. And also, hindi ko pinalampas din si Papio, XO1 Papio ng CF Moto. So nung tinest ride ko to, nung habang palabas pa lang ako, medyo nag-adjust talaga ako ng sobra kasi ang lalaki ng mga motor na tinetest ride ko, tapos biglang liit, tapos ang baba ng CC, or maliit yung CC ng motor. So ayun, in terms of city driving, pwede yung si Papio, hindi kanya and also if you want to learn clutch motorcycle and mababa lang, pwede na yung si XO1 Papio. So recommended talaga na bilihan si XO1 Papio if natataasan pa rin kayo or hindi kayo ganun ka-confident sa taas ng mga motor na available sa market. Pero sa mga nakikita ko naman, mostly yung ginagamit nilang unang manual na motor is classic bike or TMX or YTX, yung mga pang tricycle kasi mababa nga, madali lang silang i-drive and pinapa-custom na lang nila para gumanda. So ayun, overall very satisfied sa pagte-test ride ng mga motor na ito. And pagdating naman sa Ride in Philippines or Ride in Academy very strict din sila pagdating sa pagte-test ride. Pinapa-assessment na muna nila bago ka mag-test ride. Tinatanong kung ilang taon ka na nagmotor, tapos tinitingnan nila or chine-check talaga nila kung marunong ka magmotor ng big bike or something na may clutch, kasi may mga available sila dong mga motor na yun ang gagamitin mo para makita nila kung marunong ka ba talaga magmotor. And then ayun nga, kaso nga lang ang ginawa sa akin is tinanong lang ako kasi parang madami na yata yung tao na kailangang i-assessment. Masasabi ko na lang, pag may mga ganitong test ride and gusto nyo talagang mag-upgrade into another na motor na gusto nyo, punta lang kayo dito. Wag na nyo palalampasin. And ako, wala pa ganun ka raming pera para bumili ng mga ganitong motor. Hanggang test ride na lang tayo and doon lang tayo sa libre. Pero kung if ever man na libre lang yung pag-test ride, pag pumunta ka sa mga kasa-kasa, siguro ay i-check ko na rin sila. Ayun, sa susunod na test ride, punta lang kayo and mag-enjoy and kailangan makinig sa mga marshals and wag masyadong pasaway, wag masyadong ibibirit ng mga motor kasi may mga minsan-minsan na tumatawid ng mga tao and laging be attentive sa daan. Okay mga pre?